Gandang umaga po, ASEC Irene Dumlao, tagapagsalita ng DSWD. Ma'am, good morning. Good morning, ASEC. Magandang umaga po, Weng and Weng. Magandang umaga din po sa lahat ng sumusubaybay ng inyong pong programa. Ma'am, bago namin puntahan yung revised guidelines, tanong lang kami, ano yung effort ninyo ngayon? Kasi kagabi, biglang-bigla nagkaroon ng explosion. Yeah. Ang Minor Kanlaon. Yes, Opo. Yung mga ganyang bagay, saan hindi na sa pumapasok? minor lang, ma'am. Nagkaroon ng revision moderately explosive. So medyo may kalakasan kasi alert level 2. Ano yung immediate na ginagawa dyan ng DSWD, ma'am? Wala, kagabi nga monitor natin yan, Weng and Weng. Agad po tayong nag-coordinate with our field office. And tayo rin naman po, inassure natin yung publiko, particularly our partners, na meron po tayong sapat na resources na maaari po natin gamitin para tumugon sa pangangailangan ng mga kababayan po natin. Sa katunayan kasi meron tayong mahigit 75,000 na mga family food packs na naka-preposition dyan po sa Negros Island region. So our field office coordinated with the local government units, tinawagan po yung mga mayor kung kinakailangan ng tulong ng DSWD. Inalam din po natin kung ano yung sitwasyon. So, tayo naman sabi natin na nakahanda nga kami na tumulong sa kanila in case na kakailanganin ng karagdagan pang mga resources, especially kung may makaragdagan ng displacement. And so far, doon sa nalaman naman po natin kagabi, ay wala pong mga displacements na nangyari. May mga naapektuhan ng mga ashfall, but we stand ready to provide the necessary assistance. So wala pa hong humingi sa inyo na, kailangan na namin nagdagdag dito, DSWD, ASEC, ng yung mga food packs. Kasi yung bang ganun, yung mga naabutan ho ng yung pagbagsak ng ashfall, sila ho ba ay pwedeng bigyan ng ganun, ng immediate family food packs? Well, of course, yung mga local government units, Weng, yung unang nagpapahatid ng tulong doon sa kanila pong mga nasasakupan. And then if in case nakakailanganin nga nila ng augmentation support from the DSWD, that's the time that we dispatch or release yung pong ating mga stockpiles. Yes, tama po, as of last night, wala pa naman po tayo mga natanggap na request from the local government units. We understand na sila po muna yung unang nagpapahatid ng tulong. Ma'am, ang primary concern syempre yung pangangailangan para sa face mask, di ba? Meron po ba na mamamahagi po ba ang DSWD or ito pinapaubayan nyo na lang sa LGU? Wala, of course, yung mga face mask kasi wala doon sa menu ng DSWD. Sa ating pong partner yan, lalong-lalo na yung sa Department of Health, I understand, meron din naman po silang mga nakapreposition ng mga ganyang mga pangangailangan na ibinabahagi rin sa mga local government units. Okay, ma'am, maraming salamat po. Dito na, pag-usapan na natin yung revised guidelines. Pero gusto ko lang dagdagan, sorry lang, partner. Kasi iniisip ko rin, yung mga natabunan ng ashfall, hindi lang siguro ang bubong ang natatabunan, kundi yung mga pananim ho nila. Siyempre, mga damay din doon, yung mga kusina ho nila, bahay, so mauubos ang panahon nila sa paglilinis. Lalo na pag may mga nagtitinda, palengke, damay. So baka mas maganda, ibigay na ho natin kahit papano yung konting tulong ng family food pack na hindi po, di ba, walang abo. Walang, di ba? Baka lang, sakasakali. Pwede bang manguna ho doon ng DSWD o depende talaga sa LGU? Sa request ng LGU. Yes, depende po yan sa request ng local government unit. Kasi, Weng, alam nyo po, merong din kasing mga stockpiles o may mga preposition goods din ng mga local government units. So, usually, yun yung mga pinapamahagi nila kapag may mga ganyan, na mga naapektuhan tayo, mga kabayan. Kasi tama yung nabanggit mo na yung mga ashfalls, nakakasira rin nga po ng kanila pong, it can cause damage doon sa kanila pong mga pananim, doon rin po sa kanila pong mga pwede rin kung massive yan, pwede rin makasira sa kanila pong mga kabahayan. Kung kaya, of course, mahalaga doon yung assessment ng mga local government units, ng mga local DR officers, and then kung kinakailangan nga nabigyan ng tulong, again, local government units po yung unang nagpapahatid. Okay. Pero kung nauubusan rin po, na-exhaust yung mga resources ng LGUs, sila naman po ay nagpapahatid ng request sa DSWD. Kaya nga, inassure namin sila na meron po kaming mga naka-preposition dyan. Anytime nakakailanganin po nila, ready kami to augment. Yun, basta may naka-ready anytime. ASEC, bakit po babaguhin yung guidelines para sa disaster resistance? Okay. Unang-una, yung pong
emergency cash transfer, ito po ay isang tulong pinansyal na ipinapamahagi ng DSWD kapag po merong mga disasters o kalamidad. Ang layunin po kasi niyan ay i-bridge yung gap between immediate disaster relief and early recovery support, lalong-lalo na nga po kapag kinakailangan talaga ng matinding intervention. Itong emergency cash transfer natin, I understand na ibahagi ko na rin ito dati na ang computation niyan 75% of the daily minimum wage rate times the number of days na mapagkasunduan na kinakailanganin ng tulong. Now, tama yung nabanggit nyo, nagkaroon tayo ng amendments doon po sa ating guidelines para mas maging maayos at mas maging mabilis nga po yung pagpapahatid natin ng tulong. Meron po tayong mga binago dyan na provisions. Unang-una po yung tawag dito, yung mga requirements o yung mga trigger mechanisms na kakailanganin. Dati-dati kasi state of calamity declaration lang and then market interoperability. Market operability, I mean to say, na ini-issue o certify lang po ng aming mga regional director. Ngayon po, kinakailangan na aside from the state of calamity, kinakailangan din po nakalagay dun sa post-disaster needs analysis report ng local government unit na kinakailangan po ng additional intervention. Kinakailangan dun palang nakalagay na merong severely and slightly affected na mga pamilya. Kinakailangan din po na yung market operability naka-indicate na doon sa ulat ng local government unit, doon sa situational report nila. Ma'am, pag sinabing market interoperability, what does that mean? Anong ibig sabihin nun? At paano makaka-apekto yun doon sa pagbibigay ng tulong na kailangan ura-urada sa mga biktima ng kalamidad? Okay. Magandang katanungan yan, Weng, kasi 'di ba sabi natin, yung emergency cash transfer, maaari kasing gamitin ito pambili ng ibang food items na wala o hindi nilalaman ng aming pong mga family food packs. Maaari itong gamitin, pambili rin ng ibang kagamitan o gamot, lalong-lalo na para sa mga bata. Now, hindi magiging possible na hindi natin ma-fulfill itong objective na ito kung hindi po bukas yung pong mga tindahan o yung mga markets. Kaya po kinakailangan i-indicate sa report ng LGU na open na po. Meron na pong market operability o bukas na ang mga tindahan. Nang sa gayon, makita natin na magagamit po ng ating mga kababayan yung pong tulong pinansyal. Kung wala po yung sa report, hindi muna kayo maglalarga ng emergency cash transfer. That's correct. Kinakailangan kasi ito bilang trigger mechanism. Again, kasi di ba papaano nga naman natin bibigyan ng tulong pinansyal at papaano naman nila magagamit ito kung wala pa naman po bukas na mga market o yung mga tindahan. Okay, so, yeah. Yun lang ang medyo nakakapagpapaalala dahil hindi mas lalong madidelay pag ganitong nagiging mahigpit pa ho tayo sa pagbibigay ng ayuda. Nawala ho yung sense of emergency. Kasi kailangan nyo mag-post disaster report muna. Ang magiging burden dito, LGU, bilisan nyo ang pagbukas ng merkado nyo para mabigyan ng pambili ang mga tao. Paano pag yung merkado, ma'am, ay kasama rin ho sa mga nadamay sa kalamidad? Pero ang punto nga, saan mo gagamitin yung pera kung sarado ang merkado? Baka may mga ibang paraan kung saan sila pwedeng bumili ng gulay, bumili ng pagkain na wala ho doon sa naapektuhang market o pamilihan, ma'am. Yeah. Actually kasi gusto rin natin talaga ma-encourage din nga po yung early recovery within the community. At paano nga po natin magagawa ito? Ito ay sa pamamagitan nga ng pagtitiyak na merong pong mga negosyo o businesses na nagbubukas. Kasi yun po yung magpapakita, di ba? Tayo dito, cash economy tayo. Mahalaga talaga yung pera, no?
na pag nagagamit ito, na-empower ang isang individual, nakakapambili siya ng kakailanganin niya, and may ripple effect yan na nakakatulong ka doon sa mga negosyo na somehow magpapabuhay din o mag-activate din o mag-signal din ng recovery ng community o ng ekonomiya within the community. Pero siguro ma'am, mas maganda dapat maglatago kayo siguro ng timetable. Kunyari, may pumutok na bulkan ngayon. Maraming nadamay na makabayan o bumaha sa lugar na ito. Siyempre, yung mga naapektuhan, kailangan pang dumaan sa proseso na sila ho'y identify pa ng barangay, ng LGU, kukunan pa ng pangalan nila. Baka abutin ho yan ng siyam-siyam bago ho maabutan ho ng tulong. Matatagalan. Yun ang inisip natin. Ano hong timetable at realistic ba ito? Kaya ba itong gawin ng mga LGU sa inyong palagay? Yeah. Actually, nung nagtungo tayo ng Rojas City nung isang araw, matapos nga po ng pamiminsala ni Bagyong Ramil, nakita naman natin na immediately after na mag-recede nga po yung flood, ay nakapagbukas na some of the markets, yung mga ibang mga tindahan o ibang mga negosyo. And then eventually, the following day, ay talagang nakita mo parang nagiging normal na bumuli. Pero nga, yung mga kababayan natin na apektuhan ay kinakailangan po ng cash assistance para mabili rin o makapabili rin ng ibang mga food items o ibang mga kakailanganin nila para para ma-repair o maayos yung nasira nila po ng mga tanim or kasi primarily agriculture yung mga nasira po doon sa Iloilo So nakita natin na kakailanganin nila ng ganon, but yes, it's possible. Nakita nga natin sa lugar na yan na parang 3 or 4 days after the calamity, naka-reflect na dun sa kanilang situation report na nag-open na po yung markets o yung mga merkado. Ma'am, ano yung nag-trigger ng pagbabagong ito? Ano yung naobserbahan ninyo doon sa paggamit ng emergency cash transfer nang wala pa yung market interoperability? Meron bang report na parang hindi rin nagamit ang pera o nagamit sa ibang pamamaraan? Ganun ba yun? Nasasayang ba yung ayuda ng gobyerno? Actually, Weng, meron na yung market operability, but this was certified then by our regional directors. Now, para lang talagang makita natin na there really is a certification coming from the local government unit, request na po natin na mailagay na nga siya sa situational report. Kasi ito ay, of course, itong supporting document na ito ay mahalaga dahil talagang bahagi yan ng assessment ng lokal na pamahalaan. Kasi baka isipin ng mga kapuso natin, pinapahirapan pa natin yung mga tao dito, pero ang layunin ninyo ay mapabilis. Pero paano natin mapapabilis kung i-hold off mo muna dahil meron kang hinihintay na isang requirement? Para bang sinabi sa isang pamilya, hindi namin muna kayo bibigyan ng pera hindi pa bukas ang palengke. Wala. Diba, para bang, yun ang dating, ma'am. Pakipaliwanag lang pag inabot ng isang linggo, gutom na ho kami. Wala na kami pagkukunan dahil walang trabaho. Diba? Although yung cash transfer ay hiwalay po, linawin natin. Hiwalay ang cash transfer dun sa family food packs na pangdugtong sa gutom kapag panahon ng kalamidad. Hindi ba, ma'am? Tama po yan. Hiwalay po yan doon sa family food packs. Kasi yung family food packs natin, within 72 hours of a disaster, nakakapagpahagi na po tayo ng augmentation support sa mga local government units. In fact, in most areas nga, may mga nakapreposition na to at nakahanda po tayo na mamahagi nga po doon sa mga naapektuhan. Ngayon, sabi ko nga po, yung pong financial assistance o itong emergency cash transfer, ito binabahagi na natin to support yung pong early recovery ng ating pong mga kababayan. And tama naman po yung nabanggit nyo. Siyempre, ito naman ang layunin natin is to empower din yung mga local government units and make sure na evidence-based din kasi yung ating pong mga actions, disaster response actions, particularly na naka-reflect sa mga situational report nga po, yung mga impormasyon na kinakailangan para ma-assess ng ating pong pamahalaan na kinakailangan ng karagdagan tulong sa kanila pong lugar. Okay, pero yung pong pagbibigay ho ng kunyari sa LGU,
kukunin muna listahan o listahan yung mga nabigyan na ng food packs. Sila rin ho ba ang pwedeng bibigyan ng umasa cash assistance? na automatic sila isusundan ng ECT ng assistance? Yeah. Actually, maganda po yung tanong nyo kasi isa sa mga in-revise nga po natin ay yung pong targeting mechanism natin. Dati-dati po kasi ang tinitingnan lang natin ay yung partially and totally damaged houses. Yes. Ngayon po, tinitingnan na natin yung severely and slightly affected families. Ito yung nakalagay din doon sa post-disaster report, doon sa PIDAY na sino ba yung mga severely and slightly affected? Ito kasi, again, dati-dati nakalimit lang tayo sa totally and partially damaged. Pero ngayon po, pwede na rin yung mga pamilya na nasira, yung kanila pong mga kabuhayan, yung mga pamilya na meron pong namatay o nasugatan dahil po sa kalamidad. Kasama na rin po dyan yung mga na-evacuate, either long-term or short-term. So, kapag ikaw ay, halimbawa, ang pamilya nyo po, talagang may significant loss sa inyo pong income or sa inyong livelihood, tapos displaced pa kayo for so many months, then meron kayo din po ay may miyembro ng pamilya na namatay, kayo ay makaklasify as severely affected. And yung pong rate of assistance na matatanggap nyo ay higher than those who are slightly affected. Ayun. So mahalaga doon, lahat ay mabibigyan na. Only, iba-iba ang antas ng ayuda depende sa tama sa'yo ng kalamidad. Yun ang malinaw, Asek. Tama, Weng. And kasi 'di ba, karamihan nga ng mga tanong sa amin is apektado rin naman kami. Bakit hindi po kami nabahaginan ng tulong o ng emergency cash transfer? So ito po yung ating naging enhancement dyan nga po sa implementasyon ng ECT. Okay. At least napalawak yung mga pwedeng makakuha ng emergency cash assistance. Pero sabi nga dito may nag-text, kung andyan naman ho ang assistance, kung pwede ibigay na ho, andyan naman pala, ibigay na agad. Tapos kumbaga parang problema na nila kung may magbibilan sila o wala. Diba? At least mayroon silang at anytime may pangbili, ma'am. Yun ang kanilang concern actually. Sa dami ng text messages sa amin ngayon. Alam ko dati, ang panahon pa ata ni Secretary Tulfo sa DSWD, nung bumisita ang Pangulo, I think somewhere in Luzon, nakita nyo yung kahaba-haba pa bago nyo bigyan ng ayuda, di ba? Pinaikli yun. Fill up pa. Yung nga gano'n, ayaw ng Pangulo. Pinaikli na yun, di ba? Pero nabago na yung sistema na yun, di ba, Asek? Tama po. And in fact, dito nga po sa enhanced guidelines natin ng ECT, linagay din po natin na pwede tayong magsagawa ng digital payment para mas mapabilis yung distribution po ng tulong na ito. Kasi alam nyo po, in areas na naikutan na rin natin, yung sa Masbate, sa Cebu, and other parts of our country na naka-experience nga po ng mga major calamities, kapag nagsasagawa tayo ng emergency cash transfer payout, syempre, medyo humahaba pa rin po yung pila. So sabi natin, okay, kinakailangan na mabago at ma-adapt na natin yung mga current strategies na ginagawa, particularly in the distribution of other assistance, such as the adoption nga po of the digital payments. Alright, sige. Asek, naku, good luck po sa DSWD. Basta ang hangad natin, lahat makinabang nararapat po na tulong ng gobyerno sa pinakamabilis na paraan. Maraming salamat po sa DSWD, ma'am. Thank you, Asek. Well, of course, Weng, yan naman po ang layunin ng DSWD na matiyak na itong post-disaster intervention na ito ay talagang maibigay doon sa mga pamilya na nangangailangan, lubos na nangangailangan dahil sila nga po ay naapektuhan ng iba't ibang mga kalamidad. Alright. So again, maraming salamat po sa pagkakataon na ito. Thank you, magandang umaga po sa inyo. Good morning po. Magandang umaga. Asek Irene Dumlao, ang spokesperson ng Department of Social Welfare and Development, DSWD.